po at magpasalamat. Praise the Lord, magpasalamat ako sa Panginoon dahil sina Sister Giselle, Brother Christian at yung anak nila, magpapabautismo sila sa November 13. Plus yung mga taga-Binlock naman, may 3 din doon na magpapabautismo ng November 13. So, 6 lahat ang magpapabautismo ng November 13. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil tumutugon ng Panginoon na iniingatan niya kami na nagpa-Bible study. Binabalik ko ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Jesus, ang daming mga amin mga kapatid, kahit isang kaluluwa lang, ang daming nagpupuri sa isang kaluluwa na nagsisisi at umanggap na Jesus. Praise God. Sino pa po? Amen. Praise God. Kung wala naman po at ako naman po ay magpapasalamat sa ating mabuting Diyos. Praise God, ako'y nagpapasalamat at nandito na ulit tayo. Kasi at marami po tayo ngayon mga kapatid at ako'y masaya po at siguradong masaya din po kayo dahil marami po tayong lahat. At salamat sa Panginoon sa kanyang protection sa bawat araw na nagdaan, sa mga oras na kanyang paggagabay sa akin at sa inyong mga kapatid. At praise God, ako nagpapasalamat dahil surprise na nandito po ako sa inyong harapan. Praise God. Praise God, ito po ay isang surprise. Amen. Thank you, Jesus. At binabalik ko na po ang lahat ng papulit at salamat sa ating buhay ng Diyos. Amen. Amen. So, napakarandang mga testimonies mga kapatid at kunin ko din po yung pagkakataon para gusto sa ating Panginoon dahil nagamit ako muli mga kapatid bagaman unexpected siya kasi nakisok lang si Kuya Christian and yun, sakto din mga kapatid dahil wala na din kaming pasok ng isang linggo and ngayong linggo yun. Tapos next week is pasukan na naman ulit mga kapatid and yun, nag-usama sa ating Panginoon sa guidance niya at sa blessings na binibigay na sa akin at sa family ko. And yun, tumayo na tayo mga kapatid at tabi natin mga kapatid. God bless you, Brother Danjil. God bless you, Brother Danjil. Amen mga kapatid, palakpak sa ating Panginoon mga kapatid. Amen mga kapatid, handa na ba tayo naman sa ating Panginoon mga kapatid? Yes. Amen. Kung handa na tayo mga kapatid, awitin natin ang sabi ng mga lagas sa pagpapag. Sabi ng Diyos, ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasaka ng buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko binitawan at ang pangako niya. Malakas ang pagpapala na sinabi.
Amen. So, ready na po ba ang lahat, mga kapatid? Amen. So, sa hindi pagtatagal, tinatawag ko dapat. Una po ang ating lecturer sa gabi ito. Sabi natin, God bless you, Sister Edith. God bless you, Sister Edith. Kanina, napansin ko, ang ganda natin, malayang sumigaw. Malayang sumigaw. Parang wala tang reaction na. Inaanto pa kayo o gutom na? Mamaya pa kayo kakain. Kailangan mo natin kumain ng mga salita ng ating Panginoon. So, pwede bang ulitin natin yon. Ngayon, bigyan natin ng force. Dahil umaawit po tayo, hindi para sa tao, hindi siya nakatayo dito. Tandaan ninyo, umawit po tayo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Para itaas ang kanyang pangalan. Kung bakit ka nandito dahil masaya ka, inaawitan mo siya. Eh bakit umaawit ka? Sumisigaw. Parang walang reaksyon. Sumisigaw ba yun? Ha? Pwede ba natin kantahan natin yun? Amen. Praise God. Sumisigaw! Woo! Ulit. Paano pagsigaw? Woo! Ganun ba? Oo! Alright, okay. Titignan kong bawat sa pag hindi tayo sumigaw. Hindi tayo matatapos dito. Alright? 1, 2, 3. Malaya sumigaw! That's right. Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos ay ating mararanasan. Isa pa! Malayang sumigaw!
Jesus. Thank you, Jesus. O, di anong naranasan natin? Di ba masaya? Amen. Dahil naibos nga, no? Meron tayong outlet para sa Panginoon. Hindi pag sinabi ng song leader natin, wala ng song leader natin, Kennedy response. Amen? So sa susunod kung sino mang gagamitin ng response naman tayo. Amen? Magkaisa tayo dahil there's power in unity. Amen. Kapag nandiyan ako, I cannot feel the presence of God kasi hindi tayo nagkakaisa. Pero this time, salamat sa ating Panginoon dahil dinilig niya ang ating pagkakaisa and God is already here. Amen? So hindi na ito magtatagal. Let's bar ahead. Napakalagang manalangin. Mag-is tayo, ningin natin ang tulong ng Diyos dahil walang kwenta pagparito natin. Kung wala naman ang Espiritu ng Diyos sa ating gitna. Para lang tayong nag-hi, hello, bye. Amen? So sana mangyari. Let's pray together. Jesus, maraming pong salamat sa kalakasan na binigay mo sa bawat isa sa amin. Magandang kalusugan, inayos mo ang buhay namin, mahakbang namin, nang sa ganun kami makarating sa gawain na ito. Nang sa ganun, Panginoon, mapuri ka namin at makarinig ng mga mensahe mo, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, marami kang plano, marami kang mensahe sa bawat isa na nandito. Lord, and I believe na hindi aksidente ang pagparito ng bawat isa, kundi ikaw ang nagbigay ng kalakasan para makarating po ngayong gabi, Panginoon. Lord, dalangin ko pa po, Panginoon, muli kami samahan sa aming pag-aaral hanggang matapos ang gawain na ito. Gamitin mo rin po ko, Lord, use me, my God, for your glory, at give me now some wisdom, my God, and sa ganun, Lord, I can teach your word according to your will, and help the brethren, my God, open their eyes and their heart and their understanding, my God. Help them, my God, na magkaroon lagi sila ng kagutuman ng iyong mga salita at tulungan mo rin sila, Panginoon, na makita nila ang kanilang sarili sa pamagitan ng iyong mga salita. Itong dalangin ko, Panginoon, in Jesus' name, we say, Amen. Amen. Let's remain standing as we read the Word of God sa Acts chapter 27, verse 7. Right? And sabi niya dito, and when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidos, the wind not suffering us, we sailed under Crete over against Salmone. Next. And the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship. Then were they all of good cheer, and they also took some meat, 37, and we were all in the ship 260 souls, ibig sabihin 260 souls ang nakasakay sa barko. 38, and when they had eaten enough, they lightened the ship and cast out the wind into the sea. You may be seated. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan po ngayon, mga kapatid, let's throw our extra baggage overboard. So, Tagalog po, itapon natin ang ating sobrang bagahe sa dagat. Sino nakaranas na pong magbiyahe? May mga daladalang bagahe, mga maleta. Sister Janet, nakasakay ka na ba sa barko or whatever? Aeroplano or halimbawa pupunta tayo sa Pagudpod, Locson. Siyempre mahabang biyahe po yun. Sino nakaranas na magbiyahe na malayong lugar? Amen. Amen. Okay, may mga ilan may mga ilan nakabiyahe na. So ang experience po nila, pag marami kang karga, kasi kung minsan tayo, lalo na mga babae, di ba Sister Nelda, gusto natin kumpleto mga dala-dala natin. Amen? Kaya lang kung minsan, sa sobrang dami, ano ba, 2 days lang tayo, 3 days, naku, 2 maletang dala-dala natin. Pero gusto natin kasi nandun lahat, pero tayo nahihirapan sa pagbitbit ng ating mga bagahe. Sa domestic at saka international airport po, ang bagahe po, lalo na ngayon, mini-measure. Meron ng sukatan. Hindi pwede mag-exist ka ng baggage doon. Meron pong limit. Sa international, ang pwede sa hand carry mo lang, I think it's only 12 kilograms. And then yung mga, yung malalaki, I think 50 kilograms. Na lang dalawa yung pwede mong adalhin sa States or sa domestic, I think kunti lang ata. And then pag extra, yung bagahe mo, babayaran mo. Amen? So, sa barko naman, kagandahan sa barko, walang limit. Kahit
marami kang, kahit isang araw ka lang na pupunta ng, pupunta ka ng malayong lugar at marami kang dala, okay lang. So, ganun ang pagbabiyahe. Kaya lang, pag sobrang bagahe mo, ikaw mismo may hirapan magdala, lalo pag mag-isa ka lang. Pero kapag kasama mo ang asawa mo, ay mapalad ka dahil may magbibigbig sa mga bagahe mo. Amen? So, ang nangyari po dito sa ating pinag-aralan, sa ating nabasa, si Paul ay papuntang Italy. Okay? So, 276 po ang nakasakay doon. Kasama rin mga bilanggo. Dahil mayroon silang pupuntahan lugar, doon sila dadalhin at kailangan nila pumunta sa isla dahil yung nagkaroon sa kanilang pagkabiyahe, hindi nila maiwasan yung mga bagyo na daranasin nila. So, ganun din po sa mga pagsakay natin sa barko. Ako naranasan na po sumakay sa barko, nakaranas din ako ng yung bagyo ba? Kasi hindi mo rin alam bigla na lang darating may bagyo, nakakatakot. Amen? At ganun din sa airplane. Nakaranas din po ako ng turbulence. Akala ko mamamatay ako dahil biglang bumagsak. So, anong gagawin mo? Dasal ka ng dasal. So, yung karanasan nila dito, nagkaroon po ng matinding bagyo in short, nagkaroon ng matinding storm sa kanilang sasakyan at halos lulubog ng kanilang sasakyan. So, anong dapat nilang gawin? Kasi sabi ni Paul, sabi niya, huwag na sana tayong tumuloy. Kaya lang, yung isang captain doon, hindi pinakinggan ang sinasabi ni Paul. Kaya tumuloy pa rin sila sa kanilang dapat nilang pupuntahan. Wala silang choice kundi sumunod doon sa captain ng barko. So, ang nangyari tuloy, walang nagawa si Paul at nanalangin na lang siya. Na sana, huwag sana mag-iba yung kanilang sinasakyan. Pero nangyari pa rin, nagkaroon pa rin ng turbulence, mga sakuna, storms, so nasira yung sasakyan nila. Amen? So, mga kapatid, ang ating ship, physical yun na-destroy. Pero sa ating mga kapatid, ang kaligtasan nila kasi doon, yung kinalang sinasakyan. Pero sabi dito mga kapatid, the ship of our salvation is the Church of Jesus Christ. Tulad ng Ark of Noah, which was full of animals for their preservation. May mga kasamang mga hayop doon. Pero 8 souls lang po ang naligtas. Pero sabi niya mga kapatid, ang ating ship ay sailing to the other side of heaven. And is carrying millions of passengers. Ang kasama po natin, tulad dito, isipin natin, nakasakay tayo sa barko. Na ang ating kapitan ay si Jesus Christ at ang lahat ng laman ng sasakyan ay panay saved na. Isipin natin, lahat na tayo na saved. May mga Holy Ghost na tayo. Amen? At hindi tayo mag-worry dahil ang ating kapitan ay wala nang iba si Jesus Christ. Sino matatakot? Di ka matatakot. Na naniniwala ka na hindi ka ipapalubog ng ating hindi na tayo pababayaan. Tandaan niyo mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan po natin, dapat po nating iasa lagi sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Kung sa sarili lang natin, marami itong setbacks, balakid ang ating sarili. Amen? So, sabi niya mga kapatid, ang panahon nila noon ay talagang sobrang storms, perilous times have come. Kaya dapat sa ating pagbabiyahe, mga kapatid, sa totoong buhay lang, pag nagbabiyahe po tayo, para hindi tayo mahirapan. Halimbawa, punta ka ng Manila. Kung may mga pupuntahan ka doon, di ba mas magandang magaan lang? Para hindi ka mahirapan, at kung may sakaling nagkaroon ng emergency, kasi ang bus kasi kung minsan, hindi mo maiwas yung bigla, oh may sunog! Sa dami ng mga bit-bit mo, kung minsan may naiiwan ka. Pero kung isang backpack lang at saka isang maleta lang, at least alam mo yung gamit mo. At kailangan pag nakasakay ka rin sa bus, sa barko o sa aeroplano, alerto ka. Dahil sa pagsakay mo mga kapatid, hindi mo maiwasan may katabi ka pala dyan na, hindi mo alam, pinadala pala ng kalaban yan. Bigla na lang, bibigyan ka ng damo, drugs. Sister, brother, baka pwede mong ilagay dyan ng sandali at babalikan ko lang yan, ha? Tabi mo lang muna. Ano ito? Basta, hawakan mo lang, ilagay mo lang sa bag mo. Ito naman, napakabait natin mga Kristiyan. Sige, brother, sister, brother ko, sister, pa yung tao sa atin. Pero mag-iingat po tayo. Kasi totoong pangyayari ito mga kapatid sa airport. May nakatabi. Sabi ng nanay ko, kwento ng nanay ko. Binigyan siya isang bag.
At yung katabi, kinuha naman. Hindi pala alam yung bag pala punong-puno ng drugs. So mag-ingat po tayo. Physically po yun. Pero sa ating spiritual na kalagayan, mga kapatid, mayroon po tayong bit-bit na kung minsan hindi natin maiwasan. Matagal na po tayong Kristiyano, pero may mga extra baggage pa nandyan. Kaya tuloy ang pagpapala ng ating Panginoon, hindi po natin matanggap ng lubusan. Ano kaya ito, mga kapatid? Yun ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Kasi danger po tayo kung di natin tatanggalin po yung baggage na yan. Habang tumatagal tayong Kristiyano, may mga basic na hindi pa rin natin nasusunod. Still grade 1 pa rin tayo. Pero matagal na tayong Kristiyano. Amen? Kasi mayroong extra baggage na hindi pa natatanggal sa atin. Tapos na yung part ng Diyos sa atin, ang part ng Diyos, iparinig niyang salita niya sa atin, but it's up to us kung susundin mo, kung gagawin mo. Kasi kung hindi mo rin susundin at gagawin ang salita ng Diyos, ikabuhay mo, wala rin magawa ang Diyos. Kaya yung extra baggage na yan sa katawan natin, sa sarili natin, ay nandiyan pa rin. Ano ito? Number 1, kasalanan. Habang patuloy po dahil nagiling ko sa Diyos na pinag-aralan natin yung Sunday, may mga pita ng laman, pita ng mata, at pride of life ang nararanasan natin. Natural lang yun na mararanasan natin. Bakit? Nandito pa tayo sa lupa. Wala pa tayo sa langit. Hindi pa tayo perfecto. Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, paano nararanasan ng kamunduhan, mararanasan pa rin natin ang tukso, ang pagsubok. Amen? Dahil nandito pa tayo sa laman nito, physical. Ang physical na laman nito, hanggang mamatay ito, hanggang pagdating ng ating Panginoon, magkakasala pa rin ito. Amen po ba? Amen. So ang kasalanan, nais ng Diyos, natanggalin mo muna yan. Extra baggage siyang kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala, maliit man yan o malaki, kasalanan pa rin. Tandaan ninyo, yung small things na kasalanan, yun ay hadlang sa panalangin natin, mga kapatid. Hindi pwede na magkakasala ka, may hiningi at sasagutin ng Diyos ang prayer mo, no way. Tandaan mo, ang pinag-aralan natin Domingo, ang Diyos ay holy. Hindi pwede na maging konsentidor ang Diyos natin, na pag may kasalanan ka, may hiningi ka, ibibigay niya, no. Nais ng Diyos na bago niya ibigay yung hinihingi mo, magpakalinis ka muna, confess. Diba? I-confess mo yung kasalanan mo. Kaya nga mahalaga itong pag-aaral natin, nanay, tatay. Nang sa ganun, dito pinapakita ng Diyos ang kasalanan natin. Kasi mahal na tayo. Kailan niya may pagpakita ang kasalanan natin, pagpatay natin, wala na. Dahil habang nandito pa tayo, mabait ang ating Panginoon. Kinakausap ka pa, pinapaunawan niya pang salita ng Diyos. Hindi ka pa bingi, hindi pa tayo bulag, nakakabasa pa tayo ng salita ng Diyos. Malinaw pang ating isip, wala pa tayong Alzheimer. Dahil may purpose ang Diyos, may layunin siya. Gusto niya pa tayong turuan na mga basic, kasi ang basic kung minsan nakakalimutan natin. Alam ko niyan kasi madam, naituro mo na sa akin yan, may nagturo na yan. Ang question, nagawa mo ba? Nasunod mo ba? No. Kaya tuloy, ang bawat nagre-lecture dito, paulit-ulit na sinasabi sa atin. Dahil alam ng Diyos kasi, hindi pa natin nasusunod. Ang kasalanan, kailanman ang kasalanan hindi pwedeng pumunta sa langit. Period. Ang kasalanan, pag nakagawa ka ng kasalanan, alam mo na nagkasala ka. Narinig mo sa salita ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Ang Diyos natin, tandaan nyo, never nagkukonsulti sa atin pag nagkakamali tayo. Itutuwid ka niya. Masakit man, magpasalamat ka. Kung nasaktan ka man sa salita ng Diyos, sabihin mo, Lord, sobra ka namang magalit sa akin. Ay, huwag niyo ako pagalitan, ako kayo magkaroon ng sama ng loob. Sinasabi, ginagamit lang ako ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Diyos sa ating lahat. Ako nakakakain din ako, natuturuan din ako. Kahit ako nagtuturo, natutuwid din ako ng Diyos. Dahil hindi pa rin ako perfecto. May mga dapat din akong ayusin. Pero bilang mga ngaral,
nabubuhay. Diba? Ang hirap magturo dito. Dahil ang salita ng Diyos tinuturo mo, dapat ikaw muna manguna. Ikaw muna mag-apply bago mo ituro sa mga kapatiran. Dahil pag itinuro mo sa kapatiran, miss, ang salita ng Diyos, hindi mo ina-apply. Sinong loko-loko? Susundin ka ba nila? Hindi na sila makikinig. Hindi sila mag-aatin sa Bible study na ito. Hindi na kayo magtsatsaga. Alam ko, busy tayo lahat. Pero bakit? Bakit nandito ka? Kaupo ka dyan. Dahil alam mo ang salita ng Diyos makapangyarihan, nakapagbago sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So sin, yan ang nais ng ating Panginoon, tanggalin muna. Nang sa ganun dumaloy ang pagpapala ng ating Panginoon. Number 2, fear. Ang fear, mga kapatid, ito ang napakahirap tanggalin minsan. Kahit Kristiyano pa rin tayo, nagkakaroon pa tayo ng fear. Ano itong fear na ito? Alam niyo, in the last day, sabi niya, ang fear will be rampant. Ano ibig sabihin ng rampant? Ang takot ay magiging laganap sa gitna natin. Ano yung kinakatakutan? Number 1. Huwag niyong ayahan na ang fear is a burden. No. Sa kamatayan, yung iba natatakot mamatay. Amen. Lalo na pag hindi ka pa handa. Lalo na marami ka pang nagagawang alam mong kasalanan. Of course, matakot ka. Dahil impyerno ang bagsak mo. Pero alam mo, hindi ka pa nakakasunod. Diba? Totoo, yung mga tao hindi nakakasunod sa salita ng Diyos, pag namatay sila, ang kanilang mga tangkabulag-tang ganun. Dahil natatakot sila kasi na hindi pa sinanda. May nakita na ako, Brother Jess, na namatay ng kanyang mata, nakadila na kanyang natatakot. Dahil hindi siya ready. Namamatay dahil alam niya kasi na impyerno ang babag sa kanya. Pero pag ang Kristiyanong ready, mamamatay siya ng mapayapa. Napuspos siya ng presensya ng Diyos dahil alam niya na sa langit siya pupunta at hindi impyerno. Yun natin yun. Kaya yung iba, bago mamamatay, dahil pag nagkasala sila nila, Sister, pwede bang tawagin mo si Pastor, ipag-pray ako, hindi ako ng tawag. Ito yan. Dahil kung minsan, hindi ko alam. Ang Diyos nila nakakalam. Halimbawa, malapit ka na mamatay, nagkaroon ka ng cancer. Kasi ang cancer kasi hindi mo alam kung kailan ka mamatay, bigla ka na lang. Kaya yung heart attack. Ito yan. Ang heart attack, walang symptoms kung minsan bigla ka na lang gaganin ang chest mo. Di ba, taray? Nararasan mo yan. At bigla ka na wala ng hininga. Yun ang masakit. Pero yung cancer pa, pwede pa. May pag-asa pa kasi unti-unti kang mamamatay din eh. Makapaghingi ka pa ng sorry. Pero alam niyo yung mga makasalanan na matay. Pag may kasalanan ka, matagal kang mamamatay. May nakita ko mga kapatid na sobrang kasalanan niya, kunikwento din nila, matagal siyang pinarusahan ng Diyos. Hirap na hirap siya. At ang kawawa din yung mga naiwan niya sa buhay, sila ang nag-aalaga, siya wala, ganun pa rin nakaganyan, pinapakain, nakahiga lang. Ang hirap ng ganun, yun ang mahirap. Katakutan yung dapat na ganun na maging ganun ang buhay natin mga kapatid. Ano pa? Halimbawa, may namatay na. Nakakatakot, sino naman, sabi ko minsan, sino naman kayo susunod mamatay sa pamilya namin? Di ba kung minsan, nag-iisip kayo ng gano'n? Lalo na pag yung mga patay mo, sunod-sunod. Nung last year, tatay mo, sa susunod, nanay mo, hindi sa susunod ng buwan na naman, kapatid mo. Kaya nag-iisip ka na kung minsan, totoo, may nangyari yung kay Brother Ronnie. Una yung namatay, nanay. Pagkatapos, 3 buwan, uncle niya. Hindi pagkatapos, sumunod, kapatid niya. Sunod-sunod. Di ba kung minsan nag-iisip ko, sino naman kayo susunod na mamatay? Ba, nakakatakot. Dami natin iniisip. Ano ba? Ano ba kinakatakutan natin? Nakakatakot bilang mga magulang kung minsan wala kong may ipakain sa mga anak mo. At mga magulang din, nakakatakot din pag nawala ng trabaho. At iba natatakot din tumanda. Yung mga bata, hindi pa kayo natatakot kasi bata pa kayo, di ba? Pero, kakay, natatakot ka ba? Hindi, may ibang tao natatakot
tumanda. Kaya ang ginagawa nila, bumibili na, nagpapa-injection po sila para umaba ang buhay. Kung mayaman ka. Pero kung mahirap ka bago dyan, wala kang pamili. No! Ang tawag po dyan, stem cell. Kung may sakit kang grabe, cancer, o kaya nagpapadialysis ka, meron pong stem cell na po ngayon. At dadagdagan ang buhay mo. At ang gagamitin ay umbilical cord. Pero, pricey po, mahal. May $500,000 ba tayo? Di ba napansin sino ba yun? Na mayor? Enriling. Sina Joseph Estrada. Nagpapa-sting sila kay mahabang buhay nila. Dahil mapera sila eh. Tayo, wala! Diba? Amen! Ano pa? Kaya takutan natin walang pera. Talaga po. Walang pera ang gusto natin, wallet natin. So lahat na lang. Hindi ka pa makatulog pag wala kang pera. Pero pag sobra na ng pera mo, hindi ka rin makatulog. Ano naman gusto mo? May pera ka pa o wala? Yung iba, hindi nakakatulog pag walang pera. Yung iba, sobrang pera, hindi rin makatulog. So, hindi ko namin intindihan ang tao kuminsan. Amen? So, tandaan natin mga kapatid, kung meron tayong Diyos, nothing to be feared. Ibig sabihin, hindi ka dapat matakot. Kaya sabi ng Diyos, the spirit, the fear I have to, sabi niya dito mga kapatid, God is giving us the spirit of power. Hindi niya tayo binigyan ng spirito na patakutin. Kundi God is giving us the spirit of love, sound, and love and sound mind. Amen? So sabi niya dito, I will not fear for God is with me and He promised that He won't leave or forsake me. So mahalaga mga kapatid, i-unload po natin ang takot po natin. Ibig sabihin, tanggalin po na natin ang ating takot. I understand, kahit ako kung minsan nagkakaroon po ng takot. Kaya lang, pag yan ang laging umiiral ang takot natin, kumbaga wala na tayong tiwala sa Diyos. Remember, we have a big God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi ka dapat matakot. Kung nagkakaroon, nararanasan mo na ang takot, anong pong dapat gawin? Lord, help me, tanggalin mo po ang takot na nandito sa puso mo yan. Hindi pwedeng manatili ang takot dyan. Hindi ka makakakilos. Fear will paralyze you. Hindi ka makakatulog, lahat ng desisyon mo apektado. Kaya dapat, sabi ng ating Panginoon, kailangan mong iwaksi, unload mo yung fear na yan. Nang sa ganun, yung fear na yan totally mawawala. At sabi ng ating Panginoon, everyday sa paggising mo lang, Lord, hindi ako matatakot sa araw na ito. I will trust you. I will trust you. I will believe you, Lord, dahil ang pangako mo, pag sinabi mo na hindi mo ako pababayaan, hindi ka niya pababayaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. At susunod pa, mga kapatid, number 2, ito yung worries. Sino nag-worry? Silensyo. Hindi kayo nag-worry? May estudyante. Sa pag-aaral nyo, hindi ba kayo nag-worry? Nag-aalala? Worry is also a form of fear. Iniisip natin na may masamang mangyayari sa future kahit wala pa. So maraming Kristiyano po mga kapatid ay lagi nag-worry. Bakit? Di ba kayo nagtitiwala sa Diyos? So, kailangan natin mga kapatid, we have to unload ourselves of worry because worry is a sin. Di ba lang? Pag lagi ka nag-worry, kasalanan yan. Kasi, di ba, anak ka ng Diyos? Our God is the King of Kings. Our God is a mighty God. Our God is a great provider. Bakit kailangan mag-worry ka? Alam niyo ba ang worry na yan? Sino nagbigay? Si Satanas. Kasi ang Satanas kasi mga kapatid, hindi niya mabasa ang ating heart natin. Pero pag in-action mo again, pinapakita mo na worry ka. Ay nako, pag nakita na Satanas nag-worry ka ba, aburito ka, balisa ka ba? Worry ka no, lalo kanyang gagatungan. Sige mag-worry ka pa. Ay, isipin mo, wala kang bigas mamaya. Isipin mo, mamaya, yung mga anak mo, walang kakainin.
Sa mga estudyante, mahirap ang, di ba, pag-aaralan mo? O, sabihin niya, huwag ka na mag-aaral dyan, G, kasi mahirap ang pag-aaral. Hindi ka makapagpagpus. Ha? Kung ano-ano nilalagay niya sa isip natin, mga negative thoughts. Kaya tuloy, nag-worry na tayo. Si Tati din, kung minsan nag-worry din niya, di ba tatay? Alin ang worry niya yung apo niya? Siya daw nag-aalaga. Amen. Ang ganun din si Auntie. Nag-worry din siya, wala siyang katabi. Kasama dun sa bahay. Takot. Fear, worry. Magkakasama yan. So, kailangan tanggalin nyo yan. Kasi kung laging nandyan ang umiiral yan, laging gagatungan ng kalaban, lalo kanyang tatakutin. Lagi kanyang bibigyan ng worry, lagi kanyang mag-iisip. Alam niyo ba, too much worry, nagpapatanda sa atin. Nadadagdagan ng wrinkles natin. Patay, nanay, dapat nakadin na natin. Amen! Kung may nag-worry ka, sabi mo, Lord, hallelujah, hindi dapat mag-worry sa araw nito, lalo si Sister Janet, pag di niya pa natapos ang lesson niya, nag-worry niya. Totoo, lahat po tayo. Lahat po tayo nakakaranas niyan. Guilty po tayo. Si Brother Cosby tumatawa dahil sa rin niya nag-worry. Lalo na sa pagmumotor niya. Diba? Sa kung-worry, minsan, hindi mo na nakikita yung pagbiyahe mo. Sister Romero, buti na lang tapos na. Natin to worry na, di ba? So, palagpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, mga kapatid, tanggalin niyo ang worry na yan. So, what is the antidote to worry? Ano sa palagay niyo? Anong antidote ng worry? Sino nakakaalam? Anong antidote ng worry? Prayer. Palagpakan natin ang Panginoon. Tama. Prayer. Sabi ni Pablo, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. So, mga kapatid, ang worry, mga kapatid, matatanggal lang sa pamilitan ng prayer. I-load na natin ito. Amen? And then, false burden. Ano itong false burden? Becoming a Christian does not eliminate our burdens. We still have burdens to carry, but they are right. Legitimate burdens God intends us to carry. Sabi ng ating Panginoon, for my yoke is easy, and my burden is light. Bakit ang Christian ay hirapan? Bakit sinasabi niyo, Lord, ang pagsubok ng binigay mo, hindi ko kaya, sobra-sobra naman. Tandaan ninyo, God will not give you na sobra-sobrang pagsubok. Makinig ka. Totoo, hindi niya tayo binigyan ng Diyos ng pagsubok, hindi natin kaya na hawakan. Tandaan niyo mga kapatid, mayroong false burden. So, but they are beneficial burden. It can be a burden for prayer. Tulad ng ginagawa mo, Sister Virgie, mayroon kang burden sa mga kaluluwa. Yan ang tamang burden. Kasi may false burden. Ano itong false burden na ito? Kunwari. Ha? Hindi. Pag nag-iisip ka na yung problema mo, sobrang bigat, marami kang bigat, that's a false burden. Tandaan mo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng burden na hindi natin kaya. Lahat yan ay measured po. Alam ng Diyos ang iyong kakayanan, kapasidad mo. Hindi ka bibigyan ng Diyos ang problema na hindi mo kayang hawakan. Pero God will make a way na makatakas ka. So, huwag niyo sisihin ng Diyos na, Lord, sobrang-sobra naman itong problema na binigay mo. Walang sobra sa Diyos. O kaya, Lord, tinuksuan mo ako. Kailanman hindi pwedeng magtukso ang Diyos sa atin. Kung hinayan natin matukso dahil pinayagan mo na magtukso ka. Pero ang pagsubok, mga kapatid, tandaan niyo, laging may measured na pagsubok yan, temptation. Sister Virgie, tandaan mo. Yung pagsubok na yan, kaya mo. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Parang seryoso kayo. And then, sabi ni Brother Judah, meron siyang burden to preach the gospel. But why in the world there are believers who carry false burden?
May mga Kristiyano pa rin na pag nabibigatan, sinisisi nilang Diyos. May mga Kristiyano pa rin na nagkakaroon ng mga yung mga jealousy ba? Hindi din. Mahilig magkumpirang sarili sa iba't iba. That's a false burden. Nabibigatan ka dahil mali kasi ang pananaw mo. Bakit ka magsiselos sa kapatid mo? Kung matalino siya kaysa sa'yo, okay lang. Nag-iba naman ang talino natin sa kanya eh. Pero ba siya magagawa ba rin dyan, hindi kahit Lord niya? Hindi kayo pareho ng talino. Kaya huwag kayong magkumpara sa isa, huwag kayong magselosan sa isa sa magkapatid. Amen? Napaka natin ng Panginoon. Meron din pong mga nakatayo dito, hindi nangangulugan ako magaling. No! Hindi ako magaling. Sa tulong ng Diyos. Walang magaling sa atin dito kung di tayo tutulungan ng Diyos. So, don't compare yourself. Ba't pag siya nagtuturo, mas magaling naman ako dyan kaysa kanya nagtuturo. Mahilig magpatao si Virgin. Ano lang example lang yun. Hindi dapat tayo gano'n. Amen? Magpasalamat tayo dahil meron nagsasacrifice na magturo ng salita ng Diyos dito sa ating gitna. Amen? So, tulad ng pinag-aralan natin noon, yung bitterness, mapaklang spirito. Please, sikapin nyo na magkaroon tayo ng teachable spirit. Kung naririnig mong salita ng Diyos masakit, may bitterness, mapakpak. Magpasalamat ka na lang sa Diyos dahil kinakausap ka, kinukorek ka. Amen? Nang saan ka noon, maituwid ka ng Diyos at makarating ka sa langit. Kasi yung sasabihin ng Diyos sa'yo, anak, okay lang yung magsinungaling ka. Okay lang magmarites ka. Gagawin ba ng Diyos yun sa atin? No way. Hindi siya ng Diyos natin. Ang Diyos natin mapagmahal. Nagtutuwid sa atin pag nagkakamali ka. Di ba, Brother Peter? Alam nga namin, hindi mo kukurik ang anak mo pag alam mo nagkakamali sila. Kukurik mo sila. Dahil masakit bilang ama na pag hindi mo kinurik ang iyong mga anak, pagdating ng araw, magiging pasaway mga yan. Dahil habang maliit pa, Sister Giselle, pag alam mo nagkakali mga anak mo, ikorek mo na habang maaga pa. Dahil pag tumanda na yan, ang hirap mo na ikorek. Ganun din tayo. Habang nandito pa tayo, dahil alam niya kasi na ang Diyos natin, mapagmahal siya sa atin, kung kinukurik na tayo, magpasalamat na lang tayo. Huwag na natin mag-question. Huwag ka na magreklamo. Tulad ng mga Israelite, mareklamo sila. Kaya ito lang nangyari, hindi sila nakapasok ng promise land. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos na nakita nila, nagreklamo pa rin. Matitigas ang ulo. Alam niyo ba kung minsan nangyarasan natin yan ngayon? Naranasan pa din natin. Yung ugali ng mga Israelite, isuso din natin. Hindi man natanggap yung pagpapala, nagreklamo na kagad. Next, mga kapatid, yung prayer natin. Tandaan ninyo, number 1. Ang isang taong prayerlessness ay hindi po magiging victorious. Kung gusto mo maging successful kang Christian, please pray. Amen po ba? Yes. Oo nga, marami kang ginagawa sa gawain ng Diyos. Please, don't forget to pray. Right. Dahil mayroon tayong personal devotion sa Diyos. So, alam ng Diyos na marami kang ginagawa sa gawain niya. Alam yan. Pero kailangan mo pa rin magdasal. Kailangan mo pa rin may personal connection sa ating Panginoon. Kasi kung gusto mong maging successful ang ministry mo, don't forget to pray. Alam niyo ba may mga pastors, mga evangelists, may mga malatataas sa tungkulin na wala si church dahil kulang sa prayer. Panay gawa ng lahat, busy sa mga ministry, pero hindi napabayaan nila ang personal devotion nila sa Diyos. Marami na ako nakita ganyan. Yes, masisipag sila. Manghayo, magturo, pero bakit may mga pastor na tutukso, ng bababae, nang aabuso sa mga kabataan? Totoo. Dahil nagkaroon sila ng pride. Dahil pag nagkaroon ka ng pride, sisirain ng Diyos ang isip mo. God will give you a reprobate mind. Ibig sabihin ng reprobate, babalik pa rin ng Diyos ang isip mo. Na hindi mo na malalaman ang tama. Akala mo, tama yung ginagawa mo, mali. Yun ang reprobate mind. Kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, tandaan ninyo.
hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, kahit marami kang alam, memorize mo na halos buong Biblia, pero hindi mo ina-apply, it's useless. Impyerno pa rin ang bagsak mo. Yan ang totoo. Dahil importante mga kapatid, kahit konti lang ang alam mo, pero kung ikaw ay masunurin, sigurado, langit ang pupuntahan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi na pakukuha sa marami kang alam na Biblia. Marami kang alam na Biblia, pero ang iyong katayuan sa harap ng Diyos ay nagkakasala. Ma-pride ka pa rin. Hindi ka nagpipray. So wala rin. Kaya marami mga ministers, mga preachers na wala ng church dahil kulang po sila sa prayer. Marami ko alam na pastors ng babae. Sayang, ang lalaki na ng church, ang daming members na wala. Totoo yan sa isang sa church sa Bacolod. Grabe yung members niya, dami. Pero dahil lang natukso sa babae, nawala yung church niya. At yan. Dahil sa kulang sa prayer. Kaya mga kapatid, more prayer, more power. So, palagpakan natin ang Panginoon mga kapatid. So, mga kapatid, kahit anong busy natin, busy sa school, busy sa trabaho, busy sa mga gawain bahay, please, huwag niyong kalimutan po ang prayer. Dahil napakaganda ang prayer. Kung ikaw ay nagkakasala, kung mag-pray ka lang, i-confess mo, hindi ka ng tawad, God will change you right away at mapupuspos ka ng presensya ng Diyos. Ito yan mga kapatid. At tutulungan ka ng Diyos kasi ang tao mapagpakumbaba, God will not destroy it. Sabi ng ating Panginoon, a broken and a contrite spirit, God will not despise. Hindi kanya itatakol kapatid. Kung nakikita niyang humble ka, umiiyak ka, humahagulgol ka lagi sa Diyos, God will answer your prayer. Kaya huwag niyong kalimutan, pagkagising sa umaga, hindi cellphone ang hawak. Anong hawak? Biblia at nananalangin. Yun ang magandang umpisa. Alam niyo kung yun ang umpisa niyo sa umaga, the whole day ang gandang mangyayari sa kapaligiran niyo. Mga anak niyo hindi nag-aaway. Ikaw na nananay, matino ang pag-iisip mo, hindi magulo. Mga anak nagmamahalan, hindi nag-aaway dahil naipanalangin mo na kasi sa Diyos eh. Ibig sabihin, pag nanalangin, pagkagising mo umaga, ang mga angel ng Diyos ay nakadikpat siya na sa iyong harapan. Kayo mga anak, mga estudyante, iingatan na kayo ng mga angel sa pagpasok niyo sa school. Ikaw, Giselle, habang nagtatrabaho, nandyan ang mga angel ng Diyos na nag-iingat sa'yo. Ay, ba yun? Mga tatay na nagtatrabaho, pagpapalay, lalong sasagana ang buhay natin because somebody is praying. Tayo mga nanay, kung minsan walang ginagawa, instead na magmarites ka, instead na mag-cellphone ka, mag-watch ka ng TV, lumod ka na lang, ang dami natin papanalangin. Unahin mo muna yung mga anak mo, asawa mo. Kasi ang asawa mo, kung hindi mo pinapanalangin, madaling matukso yan sa labas. Pita ng laman. At tayo mga nanay, i-pray din natin ang anak natin. Sasama ako natutulog yan, pinag-pray ko yan. Lord, tulungan mo ang anak kong ito. Kahit wala siya, pinag-pray ko yung unan niya. Lord, palaki mo ang batang ito, may takot sa'yo. Kasi mga bata ngayon, look at them, mga kabataan ngayon. Ang hirap ispilingin, laging wait ng wait. Ibang mentalidad ng mga kabataan ngayon sa amin noon. Noon sabi ng nanay, psst, minto ka. Ganun ka, totoo yan. Strict ka mga magulang namin noon. Pag hindi kami sumusunod, ang lagi ako dito. Rot. Tatay ko na sinturon. Ay, ang dami kong sinturon sa bread. Kung minsan, naghahanap na ako ng mga karton para ilagay. Kaya lang, makikita ng tatay ko yun. Pag naglagay ako ng karton, malaki na ako siguro kahit ano. Parang ganun na ako. Yun. Ang tao, simpanan naman. Ganyan, edad ko, pinapalo pa ako ng sinturon. Grabe ang pag-disiplina mga magulang namin noon. Pero ngayon, pasalamat po yung mga kabata, hindi na naranasan yung mga sinturon. Tapos ang kuya ko pa, kinakadena yan. Grabe ang pag-disiplina sa amin noon. Pero pasalamat kami sa aming mga magulang dahil ngayon natuto kami at naging magandang buhay namin.
Pero mga kabataan ngayon, wala eh. Kahit nasusudan mo na, kahit aluan mo pa, wala pa rin. Grabe, kasi alam niyo kung bakit. Dahil sa mga technology. Grabe ang tukso ng technology natin ngayon. Hindi niyo ba napapansin pag oras ng kainan, dati bago kumain lahat, di ba nandiyan na nanalangin? Ngayon hindi. Sa lamesa, kanya-kanyang cellphone. Sa lamesa yan ha? Nag-iisang cellphone? Wow! Isang cellphone ngayon, pwede ka bumili na kahit kung may 500 pesos na meron na. Hindi na lang touchscreen. So accessible na lahat. Kaya nakakatakot ang generasyon nyo ngayon. Grabe. Dati noon, mga bata, magagalang pag may bisita, nandun lang sa tabi. At pag may bisita, yung mga bata, kami noon, pag may bisita kami, nagtatago kami. O ayaw namin kasi na mapalo kami, kasi pag nag-ingay kami, siguradong palo pagkatapos. Kaya ingat na ingat kami. Tapos pag bumupunta kami ng bahay, sigurado namin, nagaganyan ang kamay namin. Kasi baka meron kami mabasag tulad dito. Papaluin na naman kami pagdating sa bahay. Sa wala ko sa papalo. Noon, grabe, naranasan mo lahat. Palo, sinturon, kurot dito, lahat. Ang katawan ko na kurot. Pero salamat sa Diyos dahil may magulang akong ganun, tinuwid kami. O di ngayon, naging magandang buhay namin, naging magandang asal. Pero mga kabataan ngayon, kung kinukurot kayo, pasalamat kayo. May magulang pa rin kayo na nag-i-struggle para sa inyo. O palagpakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, hindi lang po ang nanay nanalangin, kayo rin mga estudyante. Ipag-pray nyo rin si nanay, si tatay, dahil grabe rin tungkulin nila. Hindi lang sila, kami. Lahat tayo dapat na nanalangin. Kaya pag nag-pray kayo, huwag madali. Huwag na may sarili mo ng pray mo rin si nanay, si tatay, si kapatid mo, si lolo mo, lola mo, pinsan mo, di ba dami? Dami natin pag-pray. Kaya dapat magkaroon tayo ng burden sa kanila na sila, i-bless din sila ng Diyos at maligtas din sila. Amen, shall we stand? Praise God. So salamat sa Panginoon na tinuruan niya tayo na i-unload ang ating kasalanan, ang ating takot, ang ating worry. Ano pa? At tinuturuan tayo ng Diyos na dapat po tayo manalangin lagi. Pag tayo natutulog din, huwag natin kalimutan magdasal. Dahil habang natutulog tayo, remember, maraming nababangungot ngayon na hindi na nakakagising sa kinabukasan. So ipanalangin yung asawa ninyo, lalo pag ang asawa nyo malakas humilik. Pag-pray niya. Hindi, totoo yan. Kasi alam nyo, pag humihilik ka, pag hindi nyo sila ginising, kailangan itikin yung gano'n gisingin ninyo. Kasi baka maano sila matsuk ng hilik nila na mamatay. Totoo itong mga pangyayari. May mga namamatay sa ganun, Sister Virgin. Yeah, sa sobrang hilik, na nahirapan huminga, at hindi ginising, walang katabi, biglang nahulog, patay. Kaya mga kapatid, beware. Bago tayo matulog, mas maganda na yung mag-pray muna tayo. Lord, bantayan niyo pong aking asawa dahil masyadong humilik. Sana huwag niyang banggitin yung chicks niya. Sorry. Di ba, kabisa na huli natin pag gano'n, ano? So, ipag-pray natin na sana yung aking asawa, proteksyonan niyo sila, ang aking mga anak, na sana maging maganda ang kanilang ginagawa, na hindi sana bulakbol sa school. May isa dyan, hindi pa kayo bulakbol. Pag school ha? Kung saan na kayo pupunta? So, ipag-pray natin sila mga kapatid, nang sa gano'n hindi sila madisgrasya, at si lolo, si auntie, ipag-pray nyo rin. Hindi naman mga magulang ko pinag-pray ko, lahat po kayo pinag-pray ko, dahil kailangan natin mag-pray. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, to God be all the glory. Sana po, meron po tayong napulot bago tayo magtapos. Awitan mo natin ang Panginoon, the steadfast love of the Lord never ceases. Let's lift our hands at pasalamatan natin Panginoon sa salita niya. Oh, the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning.
buhay ko sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kahabagan ay magpasawalang hanggang. Pinupuri kita, Panginoon!
Brother Judah ang pagtatapos sa panalangin. Praise God. Minsan po po natin palakpakan ng ating Panginoon. Praise God. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Salamat sa iyong pagyakap sa bawat sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Naramdaman namin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Tunay nga ng iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi kumukupas sa bawat sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan, Panginoon, Lord God. Ano mga baggages, Panginoon, ang dinadala ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na bitawan ang mga ito, Panginoon, Lord God, upang mas lalo kami makapagpatuloy, Panginoon, sa aming paglalakad. Papalapit sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw siyang patuloy, Panginoon, na manguna, Panginoon, sa bawat salita na aming napakinggan, Panginoon, Lord God. Itanim mo ito sa aming mga puso at kaisipan, Panginoon, Lord God. At hawiin mo, Panginoon, na naman ang mga binabalak ng kaaway, Panginoon, upang ito'y nakawin, Panginoon, sa amin. Lord God, ikaw siyang patuloy, Panginoon, na kumilos sa bawat sa amin, Panginoon, Lord God. Gayun din po, Panginoon, ang iyong ginamit, Sister Edeline, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Upang mas lalo pa, Panginoon, na may pahayag, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Ikaw siyang patuloy, Panginoon, mag-bless sa kanilang family, Panginoon, Lord God. At patuloy mo, Panginoon, na gamitin pa sila, Panginoon, sa kalalawag at kakaganda ng iyong gawain, Panginoon, Lord God. And again, din po, Panginoon, sa lahat ng tumayo sa likuran ng pulpito, Panginoon, patuloy mo silang i-bless, Lord God. At patuloy mo, Panginoon, na gamitin pa sila, lalo, Panginoon, sa kalalago ng iyong gawain, Lord God. And again, din po, Panginoon, sa lahat ng bawat naririto, Panginoon, Lord God, patuloy mo i-bless ang bawat isa sa amin, nasiksik, liglig at umaapo na pagpapala, Panginoon, Lord God, upang mas lalo kami, Panginoon, na ma-excite, na dumalo, Panginoon, Lord God, sa iyong mga gawain. Lord God, pinupuri ka namin, sinasamba, sa iyo lang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, pray. Amen. Scarlett! Pag-pray natin, kaya. Right? Pag-pray natin. Katay mo natin sa Scarlett. Let's sing together. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you.
Juan. Salamat sa araw pagmamahal mo na pinantay mo kanyang paglaki, Panginoon. I pray, my God, na maraming birthday darating sa kanyang buhay, na lumaking bata itong may takot, may pagmamahal sa iyo, and use this child for your glory, my God. Pagdating ng araw, magpapagamit siya, Panginoon, sa iyo. Lord, punin mo, Panginoon, ang kanyang puso ng kagutuman na iyong salita, at maging mabuting bata ito, masulit sa kanyang mga magulang, at tulungan mo rin siya sa kanyang pag-aaral sa school, na ingatan mo lahat ang kanyang pagpunta doon at pag-uwi, at tulungan mo rin ang batang ito na kahit nasa bahay pa, lagi mo siyang ingatan. Lord, I pray din naman na kung magkasakit pa ito, Panginoon, lagi mo siyang pagaling ang kanyang sakit, Panginoon, na lumusog siya, Panginoon. I pray, my God, good health, good peace, and joy sa kanyang puso, at maging masunurin siya, Panginoon, magulang. Higit sa lahat ang kanyang spiritual na katayo sa iyong harapan. Itong dalaan mo, Panginoon, sa iyong pangalan, in Jesus' name, we say, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you all. Kaya, babalik ka na. Kaya, babalik.